Sa loob ng 17 taon, ibinigay ko ang lahat para maging pundasyon ng tagumpay ng aking asawa. Ngunit sa huli, ang tanging gantimpala ko ay isang maselang plano upang itapon ako sa kangkungan. Ang walang utang na loob na lalaking yon, kasama ang kanyang mapanlinlang na kirida, ay nagbalak na nakawin ang aking dangal at ari-arian habang ako ay nananatiling bulag. Ngunit nagkamali sila. Hindi nila alam na bago pa man nila maisagawa ang kanilang maitim na balak, ay nahubaran ko na sila ng balat kayo. Ngayon, habang namamalimos siya ng awa sa harap ng rehas na siya rin ang nagtayo, ako ay nakatayo ng matuwid, mas nagminingning kaysa sa dati. Dala ang tagumpay na kailanman ay hindi niya mapapantayan. Ang marangyang hapagkainan ay nababalot ng bango ng mamahaling alak at sariwang luto na steak, habang ang mga kristal na baso ay tila kumikislap sa ilalim ng liwanag ng chandelier. Siguraduhin mong sa Lunes ay maayos na ang lahat ng papeles para sa kaukulang lagda niya. Kapag nasa loob na siya ng institusyon, wala nang makakahadlang sa atin sa pagkuha ng buong kontrol sa ospital. Ang tinig na iyon, na puno ng otoridad at kasabikan, ay nanggagaling sa kabilang panig ng bahaging nakabukas na pinto ng library. Iyon ang tinig ni Kazuhiko, ang lalaking ipinangako kong mamahalin hanggang sa huling hininga ko. Ngunit ang mga salitang binitawan niya ay tila mga patalim na unti-unting humihiwa sa aking kaluluwa. Walang emosyon na makikita sa aking mukha habang hawak ko ang isang tray ng mga pampagana. Ngunit sa loob ko, ang bawat himaymay ng aking pagkatao ay tila nagyeyelo sa lamig ng katotohanan. Hindi ako pumasok. Nanatili akong nakatayo sa anino, nakikinig sa bawat detalye ng kanyang pagtataksil. Narinig ko ang mahinang tawa ng isang babae, si Sofia. Ang babaeng itinuring kong kaibigan, ang babaeng tinulungan ko nang sabihin niyang siya ay may malubhang karamdaman. Ngayon, ang karamdamang iyon ay naging sandata nila upang palabasin na ako ang nawawala sa katinuan. Don't worry, hun. Elena is too weak and too trusting to notice anything. Akala niya talaga ay para sa welfare niya ang lahat ng mga check-up na ginagawa natin. Wika ni Sofia sa isang mapanuring tono na tila ba ako ay isang basurang madaling itapon. Bago ko pa maiproseso ang galit, ay narinig ko ang yabag ni Manang Rosa mula sa kusina. Ma'am Elena, tapos na po ang lahat ng paghahanda. Nasaan na po si Sir Kazuhiko? Kanina pa po naghihintay ang mga bisita sa video call para sa inyong anibersaryo. Huminga ako ng malalim, isang mahaba at tahimik na buntong hininga na nagbaon ng lahat ng aking sakit sa kailaliman ng aking puso. Sa halip na sumigaw, sa halip na pumasok at kumprontahin sila ng may luha sa mga mata, ay dahan-dahan kong inilapag ang tray sa isang gilid na mesa. Kinuha ko ang aking cellphone mula sa bulsa ng aking mamahaling apron at mabilis na nirecord ang huling bahagi ng kanilang usapan. Sweetheart, lumabas ka na riyan. My wife is waiting for us to celebrate 17 years of her ignorance. Natatawang wika ni Kazuhiko bago ko narinig ang pag-ikot ng doorknob. Mabilis akong kumilos. Sa loob man ilang segundo, ay naroon na ako sa dulo ng pasilyo. Inaayos ang aking buhok at naglalagay ng isang perpektong ngiti sa aking mga labi. Ang ngiting ito ay hindi para sa kanya, kundi para sa digmaang sisimulan ko. Nang bumukas ang pinto, lumabas si Kazuhiko na may suot na maskara ng isang mapagmahal na asawa. Elena, love, kanina ka pa ba riyan? I was just finishing some hospital reports. Kakarating ko lang, Kazuhiko. I was checking if the wine is chilled enough for our celebration. Sagot ko sa isang tinig na kasing lamig ng yelong binanggit ko, ngunit kasing timis ng isang bagong hasang kutsilyo. Lumapit siya sa akin at hinawakan ng aking balikat. Ang kanyang mga palad na dati ay nagbibigay ng init, ay tila nagpaparamdam sa akin ng pandidiri. You look beautiful tonight. Masyado ka kasi nagtatrabaho sa likod ng mga eksena para sa ospital. You should rest more. I've already scheduled your next therapy session for tomorrow. Therapy? O isang hakbang palapit sa plano ninyong ikulong ako? Ang tanong na gusto kong isigaw.
ngunit nanatiling nakasara ang aking bibig. Tumingin ako sa kanyang mga mata. Naghahanap ng kahit katiting na bahid ng konsensya. Ngunit wala akong nakita, kundi ang kislap ng kasakiman. Eksaktong sa sandaling iyon ay tumunog ang aking personal na tablet na nakakonekta sa aming joint savings account. Isang notification ang lumabas. Isang malaking halaga ng pera ang inilipat sa isang offshore account sa ngalan ng isang kumpanyang hindi ko kilala, ang S Medical Innovations. Alam ko kung kanino ang letrang S. Ma'am, tumatawag po ang inyong abogado sa kabilang linya. Emergency daw po tungkol sa mga dokumento ng lupa sa Tagaytay. Muling singit ni Manang Rosa, na halatang walang malay sa tensyong bumabalot sa silid. Tumingin sa akin si Kazuhiko. Ang kanyang mga mata ay nangliit sa hinala. Bakit tumatawag ang abogado mo sa oras na ito? I thought we agreed na ako na ang mag-aayos ng lahat ng property matters natin para hindi ka na ma-stress. Hindi ko siya sinagot ng direkta. Sa halip, ay kinuha ko ang aking baso ng alak at itinaas ito ng bahagya. The lawyer is just confirming some details, Kazuhiko. Details that I might have overlooked during my ignorance. Iniwan ko siyang nakatayo roon. Ang kanyang mukha ay unti-unting nagbabago mula sa pagkukunyari patungo sa pagkalito. Pagpasok ko sa aming silid, agad kong nilock ang pinto. Walang panghinginig ang aking mga kamay habang binubuksan ko ang aking laptop. Sa loob ng 17 taon, ako ang nag-ayos ng kanyang mga schedule, ako ang sumulat ng kanyang mga disertasyon, at ako ang nagpatakbo ng pinansyal na aspeto ng ospital habang siya ay nagpapakasasa sa karangyaan. Sa loob ng ilang minuto, ay nahanap ko ang aking hinahanap. Hindi lang pera ang ninanakaw niya. Ang patient X na tinutukoy nila sa usapan ay hindi si Sofia. Ito ay isang code para sa mga illegal na transaksyon ng mga organ transplant na nagaganap sa ilalim ng pamamahala niya sa ospital. At ang mas malala, ang lahat ng papeles ay may peking pirata ko, na ginagamit niya upang ako ang maging mitya kapag sumabog ang lahat. Isang malakas na katok ang bumasag sa katahimikan ng silid. Elena, buksan mo ang pinto! Sino ang kausap mo sa telepono? Ang sigaw ni Kazuhiko. Ang kanyang boses ay hindi na ang malambing na asawa, kundi ang isang halimaw na nagsisimulang mabahala. Dahan-dahan akong tumayo at lumapit sa pinto. Hindi ko ito binuksan. Sa halip, ay idinikit ko ang aking labi sa kahoy na tila ba ibinubulong ko ang kanyang kamatayan. Kazuhiko, huwag kang mag-alala. Binabago ko lang ang mga beneficiaries ng lahat ng ating insurance at trust funds. Pagkatapos ng lahat, sabi mo nga, kailangan ko ng pahinga. At ang pahingang iyon ay magsisimula sa sandaling mawala sa iyo ang lahat ng bagay na pinahahalagahan mo. Narinig ko ang pagkabagsak ng isang bagay sa labas. Marahil ay ang plorera na nasa tabi ng pinto. Ngunit hindi iyon ang kumuha ng aking atensyon. Isang mensahe ang pumasok sa aking cellphone mula sa isang hindi kilalang numero. Handa na ang lahat, Elena. Ang mga audit team ay papasok na sa ospital sa loob ng 1 oras. Sigurado ka na ba rito? Kapag ginawa natin ito, wala nang balikan. Tumingin ako sa salamin, sa babaeng mukhang mahina at sunod-sunuran sa paningin ng mundo. Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa aking muka. Pinindot ko ang send sa aking reply. Burn it all down. Sa labas, ang ulan ay nagsisimulang pumatak sa bubong na lumilika ng isang mabigat na tunog na tila ba sinasabayan ang tibok ng aking puso. Ang gabi ng aming anibersaryo ay hindi magiging pagdiriwang ng pagmamahalan, kundi isang seremonya ng paglilibing sa lalaking akala ay kaya niya akong talunin. Isang malakas na kalabog ang narinig mula sa ibaba. Kasunod ang boses ni Sofia na tila naghihisterya. Kazuhiko, ang mga accounts! Nawawala ang laman ng lahat ng accounts natin! Ano ang ginawa mo? Sa sandaling iyon, ang pinto ng aking silid ay tila yumanig. Sa lakas ng paghampas ni Kazuhiko mula sa labas. Elena, hayop ka! Anong ginawa mo sa pera? Hindi ako sumagot.
Dahan-dahan kong kinuha ang aking maleta na matagal ko nang naihanda sa loob ng walk-in closet. Habang ang galit na sigaw ni Kazuhiko ay bumabalot sa buong bahay, ako ay nanatiling tahimik, nakikinig sa himig ng kanyang pagbagsak. Ngunit ang hindi ko inaasahan ay ang biglang pagtahimik ng lahat sa labas. Kasunod nito ay ang mahinang boses ni Manang Rosa na may halong takot. Ma'am Elena, may mga pulis po sa labas. Pero hindi po si Sir Kazuhiko ang hinahanap nila. Kayo po, ma'am. Napatigil ako. Ang aking puso na kanina ay kasing lamig ng yelo ay biglang bumilis ang tibok. Isang malamig na pakiramdam ang gumapang sa aking batok. Paano? Paanong ako ang hinahanap ng mga pulis? Tumingin ako sa screen ng aking laptop at doon ko nakita ang isang bagong file na kakabukas lang ng kusa. Isang video record mula sa security camera ng library, kung saan makikita ang isang babaeng kamukhang-kamukha ko na may hawak na pluma, pinipirmahan ang mga illegal na dokumento habang nakangiti sa camera. Ang cliffhanger na ito ay nag-iwan sa akin ng isang katanungan. Sino ang mas mahusay na arkitekto ng paghihigante? Ako o ang lalaking 17 taon ko nang katabi sa higaan? Napakabilis ng ikot ng mundo. Sa isang kurap ng mata, ang biktima ay nagiging salarin at ang manloloko ay nagiging tagapagtanggol. Ngunit sa laro ng mapanlinlang na asawa, hindi niya alam na ang katahimikan ko ay hindi tanda ng pagsuko, kundi ang pagtitipon ng lakas para sa isang huling kumpas. Akala ni Kazuhiko ay kaya niya akong pasukuin sa pamamagitan ng takot at peking katotohanan. Ngunit ang bawat salitang binitawan niya ay nagsilbing gasolina sa apoy ng aking paghihigante. Habang iniisip niyang nasa ilalim niya ang aking kontrol, dahan-dahan ko nang pinuputol ang mga tali ng kanyang imperyo. Hanggang sa wala na siyang matitirang sandigan, kundi ang sarili niyang mga kasinungalingan. Ang malamig na liwanag mula sa laptop ay tumatama sa aking mukha, na nagpapakita ng bawat guhit ng pagod at determinasyon. Sa labas ng aking silid, ang tunog ng mabibigat na yabag ay papalapit. Kasunod ang tinig ng mga awtoridad na tila humahati sa katahimikan ng gabi. Ma'am Elena, kailangan niyo pong sumama sa amin para sa kaukulang investigasyon. Ang mariing boses ng isang opisyal ang bumasag sa aking pag-iisip. Dahan-dahan kong isinara ang laptop. Ang aking puso ay tumitibok ng mabilis, ngunit ang aking mukha ay nananatiling kasing tigas ng marmol. Binuksan ko ang pinto at doon ay tumambad sa akin si Kazuhiko na may kasamang 2 pulis. Ang kanyang mukha ay puno ng wad na pag-aalala. Ang kanyang mga mata ay tila naglulunoy sa luha ng isang mapagmahal na asawang nasasaktan. Elena, bakit mo ginawa ito? Sabi ko naman sa'yo, tutulungan kita. Ang stress sa ospital, ang mental health mo, hindi sapat na dahilan yan para pumasok sa mga illegal na transaksyon. Wika ni Kazuhiko, ang kanyang tinig ay nanginginig sa husay ng pagganap. Tumingin ako sa kanya ng diretso. Isang tinging tila bumubutas sa kanyang maskara. You speak of mental health as if it's a weapon you can wield, Kazuhiko. Napakahusay mo talagang aktor. Lumapit siya sa akin, akmang hahawakan ng aking kamay, ngunit mabilis akong umiwas. Officer, pasensya na kayo. My wife hasn't been herself lately. She's been hallucinating, making up stories about me and other women just to justify her actions. Look at her. She's cold. She doesn't even feel remorse. Ang gaslighting na ito ay isang sining para sa kanya. Gusto niyang maniwala ang mga pulis na ako ay isang babaeng nawawala sa katinuan. Isang kriminal na nagtatago sa likod ng paranoia. Ang mga pulis ay nagkatinginan. Tila unti-unting nahuhulog sa kanyang mga salita. Sir, kailangan po naping dalhin ang inyong asawa. Ang ebidensya sa video ay malinaw. Siya ang pumipirma sa mga procurement documents para sa mga illegal na kidney transplants. Saad ng isang pulis habang inilalabas ang mga posas. Wait! Ang tanging salitang lumabas sa aking bibig. Maikli, matalim,
at sapat na para mapatigil ang lahat. If you take me now, you're missing the most important detail. Ang video na iyon ay kuha noong Martes ng gabi, alas 10. Sa oras na iyon, may live webinar ako sa harap ng 300 doktor mula sa iba't ibang panig ng bansa. How can I be in 2 places at once? Napatigil si Kazuhiko. Isang saglit na pagkabahala ang dumaan sa kanyang mga mata bago ito muling napalitan ng huwad na lungkot. Elena, stop it. You recorded that webinar beforehand. Don't dig a deeper hole for yourself. Is that so? Then why don't we ask the IT department of the hospital to track the IP address of that live stream? Tanong ko nang may mapait na ngiti. And while we're at it, bakit hindi rin natin tignan ang footage mula sa suot mong relo, Kazuhiko? The one with the hidden camera you used to monitor me? Ang mukha ni Kazuhiko ay biglang namutla. Hindi niya inaasahan na alam ko ang tungkol sa rilo. Ngunit bago pa siya makasagot, ang aking cellphone sa ibabaw ng kama ay biglang nag-vibrate. Isang tawag ang pumasok. Ang caller ID ay nakapangalan sa St. Jude Hospital, Emergency Ward. Pinindot ko ang speakerphone. Isang boses ng babae na tila naghihisterya at hinihingal ang bumalot sa silid. Hello? Is this Mrs. Elena? This is Nurse Marie from St. Jude. Ma'am, kailangan niyo pong pumunta rito agad. Ang asawa niyo, si Sir Kazuhiko, na aksidente po siya sa labas ng ospital. He's in critical condition, ma'am. Marami pong dugo. Baka hindi na siya umabot. Isang nakakabinging katahimikan ang namayani. Ang lahat ng mata ay lumingon kay Kazuhiko na buhay at nakatayo sa harap namin. Ang Nurse Marie sa kabilang linya ay hindi alam na ang taong idinedeklara niyang mamamatay na ay kasalukuyang nasa harap ko. Kazuhiko, isn't that Sophia's voice? Ang husay niyo talagang magplano. Bulong ko, sapat na para marinig ng mga pulis. Elena, I don't know what that is. Baka may gustong manabotahe sa atin. Depensa ni Kazuhiko. Ang kanyang tinig ay nagsisimula ng maging matinis sa takot. Ngunit hindi natapos doon ang tawag. Ang babae sa telepono ay nagpatuloy. Ma'am, bilisan niyo! He's calling for you. He's saying sorry about the money and the girl named Sophia. Please, ma'am, save him. Namatay ang tawag. Tumingin ako sa mga pulis na ngayon ay puno na ng pagdududa sa kanilang mga mata. Ang plano ni Kazuhiko at Sophia ay ilabas ako ng bahay gamit ang balitang na aksidente siya upang sa oras na iyon ay maitanim nila ang natitirang ebidensya sa loob ng aking silid. Hindi nila akalain na ang mga pulis ay narito na bago pa man maisagawa ang aksidente. Officer, mukhang may kailangan piyong ipaliwanag tungkol sa patay na asawa ko. Wika ko, habang dahan-dahang lumalapit kay Kazuhiko. Kinuha ko ang aking bag at isang maliit na recorder mula sa aking bulsa. Sa loob ng 10 minuto, ang audio file ng lahat ng usapan ni Kazuhiko at Sophia mula kaninang umaga ay mag-auto-upload sa main server ng National Bureau of Investigation. Kazuhiko, you wanted to play a game of architecture? Well, I just demolished your foundation. Sa labas, ang tunog ng ulan ay naging mas malakas, tila sinasabayan ang pagguho ng mundo ni Kazuhiko. Ang kanyang panga ay nangangatog. Ang kanyang mga kamao ay nakakuyom sa galit at kahihiyan. Ngunit ang cliffhanger na tunay na nagpabago sa timpla ng gabi ay nang biglang bumukas ang main door sa ibaba at pumasok ang isang matandang lalaki na may hawak na baston. Ang aking ama, na akala ng lahat ay pumanaw na 5 taon na ang nakalilipas dahil sa atake sa puso sa ilalim ng pag-aalaga ni Kazuhiko. Hindi pa tapos ang gabi, Kazuhiko. Ang boses ng aking ama ay tila nanggagaling sa hukay, puno ng pot at paniningil. Dahil ngayon, pagbabayaran mo hindi lang ang pera, kundi ang buhay na sinubukan mong itago sa dilim. Tumingin ako sa aking ama. Pagkatapos ay kay Kazuhiko na tila nakakita ng multo. Isang lihim na mas malalim kaysa sa pera ang dahan-dahang nabubunyag, isang lihim
na kahit ako ay hindi handang harapin. Sino ba talagang pumatay sa alaala ng aming pamilya? At ano ang gagawin ni Kazuhiko ngayong? Ang kanyang pinakamalaking takot ay nagbalik mula sa kamatayan. Ang akala ng lahat ay abo na ang mga lihim ng nakaraan. Ngunit may mga kasalanang hindi kayang itago ng lupa. Sa loob ng 5 taon, naniwala ako na ang aking ama ay kinuha ng tadhana. Ngunit ang katotohanan ay mas masakit pa kaysa sa kamatayan. Ang lalaking pinagtatiwalaan ko bilang asawa ay hindi lamang isang manloloko, kundi isang mamatay tao na nagtangkang ilibing ang katotohanan kasama ng aking ama. Ngunit ang mga patay ay nagbabalik, at ngayon, ang multo ng kanyang nakaraan ang mismong maghahatid sa kanya sa impyerno. Sa bawat hakbang ng aking ama, ang bawat tunog ng kanyang baston ay tila haton ng kamatayan para kay Kazuhiko. Ang katahimikan sa loob ng silid ay tila isang mabigat na kumot na bumabalot sa lahat. Ang boses ng aking ama, si Don Mateo, ay galing sa kailaliman ng kanyang lalamunan, puno ng awtoridad na tila hindi nabawasan ng 5 taong pagtatago. Napabitaw si Kazuhiko sa hawak niyang mga papeles. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa takot. Ang kanyang balat ay naging kasing puti ng papel na nakakalat sa sahig. Hindi ito maaari. Patay ka na. Nakita ko ang cardiac monitor. Ako mismo ang naddeklara ng death certificate mo. Ang bawat salitang lumalabas sa bibig ni Kazuhiko ay tila pag-amin sa kanyang krimen. Sa gilid ko, ang mga pulis ay hindi na nakatingin sa akin, kundi sa lalaking tila nawawala na sa katinuan sa harap nila. Exactly, Kazuhiko. Ang wika ko, ang aking tinig ay nanatiling kalmado, habang dahan-dahan kong nilalapitan ang aking ama. Walang luha sa aking mga mata, tanging ang matalim na liwanag ng katotohanan. You declared him dead. Pinirmahan mo ang papeles nang hindi man lang nagpapa-autopsy. Kasi alam mo na kung ano ang makikita nila. Ang maling dosis ng potassium na itinurok mo sa kanya habang ako ay wala sa tabi niya. Elena? Anak? Ang boses ng aking ama ay ginitla ng ubo. Ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig kay Kazuhiko. Inakala mo bang ang mga tauhan sa ospital ay lahat ay nabibili mo? Ang doktor na inutusan mong mag-dispose ng katawan ko ay ang mismong taong tinulungan ng iyong biyenan noon. Itinago nila ako, dinala sa malayo, upang magpagaling mula sa iyong tangkang pagpatay. Sa sandaling iyon, ang pinto ng bahay ay muling bumukas. Sa pagkakataong ito, pumasok si Sofia, hingal na hingal, at may hawak na maliit na bag. Hindi niya napansin ang mga pulis o ang aking ama. Ang tanging nakita niya ay si Kazuhiko. Kazuhiko, we need to go! Ang audit team ay nasa lobby na ng ospital. Wait, why are you still here? And who is this old man? Ang sigaw ni Sofia, ang kanyang tinig ay matinis at puno ng pagmamadali. Sofia, meet my father. The man you and Kazuhiko tried to erase from the world. Ang malamig kong sagot. Napatigil si Sofia. Ang kanyang muka na kanina ay puno ng yabang ay biglang napalitan ng kilabot. Tumingin siya sa mga pulis. Pagkatapos ay kay Kazuhiko na ngayon ay nakaluhod na sa sahig. Tila nawala na ng lakas sa mga binti. I don't know him. Kazuhiko, anong nangyayari? Ang tangka ni Sofia na maghugas kamay. Ang kanyang tinig ay nanginginig. Officer? Wika ko sa pinunong pulis habang itinuturo ang bag na hawak ni Sofia. Inside that bag is the original ledger of the hospital's black market transactions. I'm sure she was planning to burn it tonight. Mabilis na kumilos ang mga pulis. Bago pa man makatakbo si Sofia, ay nahawakan na siya ng isang opisyal. Ang tunog ng pagbagsak ng kanyang bag sa sahig ay tila hudyat ng katapusan ng kanilang malayang mundo. Ang mga dokumentong lumabas mula rito ay sapat na para ipakulong sila habang buhay. Tumingin si Kazuhiko sa akin. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagsusumamo. Elena, please, for the sake of our 17 years, I did it for us.
I wanted to give you a life of luxury. Ayaw ko lang na maging sunod-sunuran tayo sa tatay mo habang buhay. Isang mapait na tawa ang kumawala sa aking mga labi. Lumapit ako sa kanya at bumulong, sapat na para siya lang ang makarinig. Luxury? You didn't do it for us, Kazuhiko. You did it for your ego. At ang 17 taon na sinasabi mo? Iyon ang 17 taon na ginugol ko sa paggawa ng isang halimaw. Ngayon, ako rin ang sisira sa halimaw na yon. Dahan-dahan kong kinuha ang kanyang muka at tinitigan siya ng diretsyo. Don't worry, hindi kita papatayin. I want you to live. I want you to sit in a cold cell and remember every single day how you lost everything to the woman you called weak. Dalhin na sila, ang utos ng opisyal. Habang hinihila si Kazuhiko at Sofia palabas ng bahay, ang bawat sigaw at mura nila ay tila musika sa aking pandinig. Ang ingay ng kanilang pagprotesta ay unt-unting humina hanggang sa mapalitan ito ng tunog ng malakas na ulan sa labas. Naiwan kami ng aking ama sa gitna ng sala. Lumapit ako sa kanya, hindi para yakapin siya ng may hagulgol, kundi para hawakan ang kanyang kamay ng may paggalang at katatagan. Welcome home, Papa. The hospital is waiting for its true owner. Ngunit ang aking ama ay hindi ni umiti. Sa halip, hinigpitan niya ang pagkakahawak sa aking kamay. Ang kanyang mga mata ay biglang nagpakita ng isang kakaibang emosyon. Takot. Elena, hindi lang si Kazuhiko ang dapat mong katakutan. Ang bulong niya, ang kanyang tinig ay nanginghinig. Ang lalaking tumulong sa akin na magtago, ang lalaking nagpundo sa pagbabalik ko, he wants something in return. At ikaw ang himingi niya. Isang malamig na hangin ang umihip mula sa nakabukas na bintana. Tila ba nagdadala ng isang bagong panganib na hindi ko napaghandaan? Ang cliffhanger na ito ay nagbukas ng isang pinto sa isang mundo kung saan ang utang na loob ay maaaring maging mas mapanganib kaysa sa lantarang pagtataksil. Sino ang mahiwagang lalaki na nagligtas sa aking ama? At anong uri ng pagbabayad ang hihilingin niya mula sa akin ngayong malaya na ako mula kay Kazuhiko? Ang akala ko ay tapos na ang laban nang makita kong iginapos ng mga posas ang asawa kong mamatay tao at ang kanyang sakim na kirida. Pero ang hindi ko alam, ang kalayaang tinatamasa ko ngayon ay may nakatagong presyo na hindi kayang bayaran ng kahit anong yaman. Ang taong nagligtas sa aking ama ay hindi isang anghel na bumaba mula sa langit, kundi isang mapanganib na negosyante na ang bawat tulong ay may katapat na malupit na kasunduan. Ngayon, sa harap ng isang bagong panganib, kailangan kong patunayan na hindi ako isang premyo na basta na lamang maaring kunin ng sinuman. Ang malakas na buhos ng ulan sa labas ay tila isang malungkot na musika na bumabalot sa aming sala, na ngayon ay wala ng gulo ng mga pulis, ngunit puno naman ng nakabibijing tensyon. Nakaupo ang aking ama sa sofa. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang mahigpit na nakahawak sa kanyang baston. Anong ibig mong sabihin, Papa? Sinong lalaki ang nagligtas sa iyo? Ang tanong ko. Ang aking tinig ay nananatiling kalmado, ngunit may kasamang talim ng pagdududa. Bago pa man makasagot ang aking ama, ang tunog ng isang sasakyang huminto sa labas ng aming tarangkahan ay bumasag sa katahimikan. Hindi ito ang tulog ng sirena ng pulis, kundi ang banayad at mamahaling ugong ng isang itim na Rolls-Royce. Mula sa bintana, nakita ko ang pagbukas ng pinto ng sasakyan at ang paglabas ng isang lalaking may suot na dekalidad na itim na Amerikana. Nandito na siya, Elena. Ang lalaki nagpabangon sa akin mula sa hukay. Ang bulong ni Papa. Ang kanyang boses ay puno ng takot na hindi ko pa nakikita sa kanya noon. Ang pinto ng aming bahay ay dahan-dahang bumukas at pumasok ang isang lalaking may tindig na tila nagmamay-ari ng buong mundo. Si Rafael Valderrama. Ang pinakamalaking karibal ng aking ama sa industriya ng medisina. Ang lalaking kilala sa kanyang pagiging The Ice King
dahil sa kanyang kawalan ng awa sa negosyo. Good evening, Elena. Or should I say, the new chairman of the board. Wika ni Rafael. Ang kanyang boses ay malalim, baritono, at may kasamang kakaibang kislap sa kanyang mga mata na tila ba binabasa niya ang bawat nilalaman ng aking isipan. Rafael, what are you doing here in my house? Ang bungad ko, hindi nagpapakita ng kahit anong pakot. If this is about the debt of my father, I will pay you back every single centavo with interest. Isang tipid na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Isang ngiting hindi nakakarating sa kanyang mga mata. You think this is just about money, Elena? I have billions. I don't need your cents. Ang utang na loob ng iyong ama ay hindi nababayaran ng pera. Lumapit siya sa akin. Ang bawat hakbang niya ay tila isang banta sa aking teritoryo. Huminto siya sa harap ko. Sapat na para maramdaman ko ang amoy ng kanyang mamahaling pabango. Isang timpla ng tabako at leather. I saved Don Mateo because I needed a leverage. A leverage against the man who tried to kill him. And more importantly, a leverage to get closer to you. Leverage? To get closer to me? Why? Ang hamon ko. Timititigan siya ng diretso sa mata. The hospital. Ang ospital na muli mong nakuha ay ang huling peraso na kailangan ko para sa aking medical empire. And based on our contract with your father, ang ospital na iyon ay nakasala na sa akin sa sandaling bumalik siya sa mundo ng mga buhay. Paliwalag ni Rafael habang inilalabas ang isang folder mula sa kanyang bag. Mabilis kong kinuha ang folder at binasa ang bawat pahina. Ang aking puso ay tila tumalon sa galit nang makita ang pirma ng aking ama. Sa ilalim ng kasunduan, kapalit ng kanyang buhay, seguridad, at ang pagpapatumba kay Kazuhiko, ang lahat ng shares ng aming pamilya ay dapat ilipat sa pangalan ni Rafael Valderrama. Papa, paano mo nagawa ito? Ang tanong ko. Lumingon ako sa aking ama na ngayon ay hindi makatingin sa akin. Elena, wala akong pagpipilian. Pinapatay ako ni Kazuhiko. Si Rafael lang ang may kapangyarihan na protektahan ako sa loob ng 5 taon. Ang pagtatanggol ni Papa. Tumingin muli ako kay Rafael. You planned this. You waited for Kazuhiko to fall, and now you're swooping in to take the remains. I am a businessman, Elena. I don't wait for things to happen. I make them happen. Ang malamig niyang sagot. But I am a generous man. There is one way you can keep the hospital. There is one clause in that contract that can override everything. Ano yon? Ang tanong ko. Ang aking mga kamao ay nakakuyom sa gilid. Dahan-dahang inabot ni Rafael ang aking kamay. Ang kanyang hawak ay mahigpit, ngunit hindi masakit. Marriage. Isang strategic marriage sa pagitan nating dalawa. You keep your title, you keep your hospital, and I get the alliance I want. In exchange, I will ensure that Kazuhiko rots in prison and never sees the light of day again. But if you refuse, bukas na bukas din, ang lahat ng gamit ninyo ay itatapon sa kalsada at kukunin ko ang ospital sa paraang mas masakit kaysa sa ginawa ni Kazuhiko. Isang nakakabinging katahimikan ang namayani sa sala. Tumingin ako sa aking ama na tila nagmamakaawa na sumang-ayon ako para sa kanyang kaligtasan at tumingin muli ako kay Rafael, ang lalaking tila isang bagong kulungan na gawa sa ginto. Isang gabi, Elena. I'll give you one night to decide. Wika ni Rafael habang dahan-dahang lumalayo. But remember, I always get what I want. One way or another. Nang lumabas si Rafael, naiwan akong nakatayo sa gitna ng sala. Hawak ang kontratang tila ba sumasakal sa aking leeg. Ang ulan sa labas ay tila naging isang malakas na bagyo. Saktong pag-alis ng sasakyan ni Rafael, tumunog ang aking cellphone. Isang video call mula sa isang hindi kilalang numero. Pag-click ko, ang tumambad sa akin ay si Kazuhiko na nasa loob ng kulungan. Duguan ang mukha at tila takot na takot. Elena, help me! Ang mga tao rito, sinasaptan nila ako. Sabi nila, pinapadala raw sila ni Rafael. Please, Elena, do what he says. Save me or they will kill me tonight.
ang pagsusumamo ni Kazuhiko sa kabilang linya bago mamatay ang tawag. Napaupo ako sa sofa. Ang aking isipan ay tila isang gulo ng mga katanungan. Si Rafael ay hindi lang basta negosyante. Siya ay isang halimaw na mas mabilis kumilos kaysa sa kahit sinong nakilala ko. Ginamit niya ang paghihiganti ko kay Kazuhiko upang mabitag ako sa sarili niyang mga kamay. Ang cliffhanger na ito ay nag-iwan sa akin sa gitna ng isang matinding dilema. Pipiliin ko ba ang aking kalayaan at hahayaang mawasak ang lahat ng pinaghirapan ng aking ama? O papasok ako sa isang kasunduan sa isang lalaking maaring mas malupit pa kaysa sa asawang katatapos ko lang talunin? Sino ang tunay na kalaban? Ang lalaking lantarang nagtaksil sa akin? O ang lalaking nagligtas sa akin, ngunit ang hiling ay ang aking buong buhay? Ang akala ni Rafael Valderrama ay isa lamang akong piraso ng lupang maaari niyang bakuran at angkinin sa isang pirmahan. Ngunit nagkamali siya. Kung ang 17 taon ko kay Kazuhiko ay nagturo sa akin kung paano magtiis, ang gabing ito ang magtuturo sa akin kung paano maningil ng may interes. Hindi ako papayag na maging biktima sa pangalawang pagkakataon. Kung kailangan kong pumasok sa lungga ng leon upang protektahan ang aking kaharian, gagawin ko. Ngunit sisiguraduhin kong ako ang hahawak sa renda at hindi ang tali. Ang malamig na simoy ng hangin ay pumapasok sa nakabukas na bintana, dala ang amoy ng basang lupa at ang papalayo ng ugong ng sasakyan ni Rafael. Nanatili akong nakatayo sa gitna ng sala. Hawak ang mga dokumentong tila ba naging abo sa aking paningin? Elena, anak, patawarin mo ako. Ang basag na tinig ng aking ama ang bumasag sa katahimikan. Wala akong ibang paraan upang mabuhay at makabalik sa iyo. Rafael was the only one powerful enough to hide me from Kazuhiko's reach. Dahan-dahan akong lumingon sa kanya. Walang galit sa aking mga mata. Tanging isang malalim na pagtatasa. Sa loob ng 5 taon, Papa, inisip ko kung anong pakiramdam na mayakap ka muli. Ngunit hindi ko inasahan na ang pagbabalik mo ay magiging kapalit ng aking kalayaan. Hindi siya nakasagot. Ang kanyang katahimikan ay sapat na upang kumpirmahin ang aking hinala. Ang aking ama, sa kabila ng kanyang pagmamahal, ay unahin pa rin ang kanyang sariling kaligtasan at ang legacy ng kanyang ospital kaysa sa aking kaligayahan. Isang pait ng ngiti ang gumuhit sa aking mga labi. Ito ang realidad ng mundong kinagisans ko. Walang libreng kaligtasan. Imbes na magmukmok, dinala ko ang mga papeles sa aking opisina. Binuksan ko ang bawat drawer. Hinanap ang mga lihim na file na itinago ko mula pa noong nalaman ko ang tungkol kay Kazuhiko. Sa ilalim ng bawat matagumpay na lalaki, may isang babaeng nakakalam ng bawat butas ng kanyang pundasyon. At si Rafael Valderrama, gaano man siya katuso, ay mayroon ding pundasyon. 1 oras ang lumipas. Ang tunog ng aking pag-type sa keyboard ay tila isang mabilis na martsa. Patungo sa digmaan. Doon ko natuklasan ang isang maliit na detalye sa financial report ni Rafael na hindi napansin ng karamihan. Ang kanyang kumpanya, ang Valderrama Medical Group, ay kasalukuyang sumasailalim sa isang maselang merger sa isang international conglomerate. Upang maging matagumpay ang merger na ito, kailangan niya ng isang clean image at isang matatag na alyansa sa isang lokal na institusyong may malinis na track record. At ang aming ospital ang tanging kandidato. Hindi niya ako kailangan dahil sa awa. Kailangan niya ako dahil sa necessity. Kinabukasan, ang sikat ng araw ay tila isang maputlang paalala ng aking bagong realidad. Nagsuot ako ng isang itim na dekalidad na suit, ang aking buhok ay nakapusod ng maigbit at ang aking mga labi ay pinahiran ng pulang kolorete na kasing talim ng dugo. Hindi ako pupunta sa opisina ni Rafael bilang isang aplikante para sa kalayaan. Pupunta ako bilang isang negosyante. Pagdating ko sa Valderrama Towers, ang bawat mata ng mga empleyado ay nakatitig sa akin. Ang bawat pagtama ng aking takong sa marmol na sahig
ay tila isang babala na hindi sila dapat humarang sa aking daan. Walang kaba sa aking dibdib nang pumasok ako sa kanyang opisina nang walang anunsyo. Nakaupo si Rafael sa likod ng kanyang malawak na mesa, tila isang hari na naghihintay sa kanyang nasasakupan. You're early, Elena. I assume you've made the right choice? Ipinatong ko ang folder sa kanyang mesa. Hindi ang folder na ibinigay niya, kundi ang folder na ginawa ko. I have my own conditions, Rafael. Tumaas ang isa niyang kilay. Isang kislap ng interes ang dumaan sa kanyang mga mata. Conditions? You're in no position to negotiate, my dear. On the contrary. Ang malamig kong tugon habang dahan-dahang nauupo sa harap niya. Alam kong kailangan mo ang merger sa mga Swiss investors sa susunod na buwan. At alam ko rin na kung magkakaroon ng kahit anong bahid ng hostile takeover ang pagkuha mo sa aming ospital, ang merger na iyon ay mawawala na parang bula. You need a willing partner, not a forced bride. Tumitig siya sa akin ng matagal. Ang katahimikan sa pagitan naming dalawa ay tila isang kompetisyon kung sino ang unang kukurap. Go on, I will marry you. I will give you the image of a perfect alliance. In exchange, the hospital remains 50% mine, forever. Walang transfer of shares na magaganap hanggat hindi ako pumapayag. At tungkol kay Kazuhiko, huminto ako. Ang aking boses ay naging mas matalim. Huwag mo siyang patayin sa loob ng kulungan. I want him to witness my wedding. Gusto ko siyang padalhan ng pinakamalaking litrato ng ating kasal sa kanyang cell araw-araw. I want him to rot in regret, not just in pain. Isang malakas na tawa ang kumawala kay Rafael. Isang tunog na puno ng tunay na pagkamangha. You're more ruthless than your father, Elena. I like that. I am not like my father. I am the architect of my own life, ang pagwawasto ko. Lumapit siya sa akin at kinuha ang pluma upang pirmahan ang aking mga kondisyon. Ngunit bago sumayad ang tinta sa papel, bumukas ang pinto ng kanyang opisina at pumasok ang kanyang sekretarya. Ang muka ay putla sa takot. Sir, Mrs. Elena, may problema po sa labas. Isang babae po ang nagwawala sa lobby. Sinasabi niyang siya ang tunay na may-ari ng shares na hawak ni Don Mateo. Napakunot ang noo ko. Sino ang babaeng yon? Lumingon ako sa screen ng monitor sa gilid ni Rafael na nagpapakita ng security footage sa lobby. Ang aking puso ay tila tumigil sa pagtibok nang makilala ko ang babaeng nakatayo roon, may dalang mga dokumento at sumisigaw ng aking pangalan. Hindi si Sofia. Hindi rin isang estrangero. Ito ay ang aking ina. Ang babaeng sinabi ni Papa na namatay na sa panganganak sa akin, 4 na dekada na ang nakalilipas. Ang cliffhanger na ito ay nagbukas ng isang mas malalim na sugat. Ang buong buhay ko ba ay binuo sa itaas ng isang malaking kasinungalingan? Sino pa ang maaari kong pagkatiwalaan kung ang mismong pundasyon ng aking pagkatao ay isang pandaraya? Tumingin ako kay Rafael at sa unang pagkakataon, nakita ko ang isang bakas ng pagkagulat sa kanyang mukha. Elena, did you know about this? Wala akong alam, ang bulong ko, habang ang aking paningin ay nagsisimulang magdilim sa galit. Ngunit sisiguraduhin kong ito ang huling lihim na sisira sa aking buhay. Ano ang tunay na motibo ng pagbabalik ng aking ina? At paano nito babaguhin ang kasunduan namin ni Rafael na yung ang kapangyarihan ay muling nahahati sa mga kamay na hindi ko kilala? Ang bawat katotohanang binuo ko sa loob ng 4 na dekada ay tila mga domino na isa-isang natitumba sa harap ng isang babaeng hindi ko kailanman nakilala. Ang babaeng tinawag kong ina ay bumalik, hindi para yakapin ako, kundi para agawin ang huling piraso ng aking dangal at ari-arian. Ang aking ama, na buong buhay kong nirespeto, ay nagtayo ng isang palasyo ng kasinungalingan sa ibabaw ng aking pagkatao. Ngunit hindi nila alam na ang luhang dapat ay para sa kagalakan ay ginawa kong lason upang lipulin ang sinumang haharang sa aking daan.
maging sila man ay kadugo o kaaway. Ang elevator ng Valderrama Towers ay bumababa ng mabilis. Ngunit mas mabilis ang tibok ng aking isipan na pilit binubuo ang isang puzzle na tila walang katapusan. Sa tabi ko, si Rafael ay nananatiling tahimik. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa pintuan. Tila ba naghahanda rin siya sa isang bagong digmaan? If this woman is indeed your mother, Elena, the legal structure of our merger will crumble. Ang malamig na paalala ni Rafael, then we make sure she isn't who she says she is. Ang sagot ko, hindi man lang kumukurap. Nang bumukas ang pinto ng elevator sa lobby, ang ingay ng isang naghihisteryang babae ang agad na sumalubong sa amin. Nakatayo siya sa gitna ng mga security guards, may suot na kupas na mamahaling alahas at isang mukhang puno ng pekeng pighati. Pagkakita niya sa akin, ay agad siyang tumakbo papalapit, ang kanyang mga kamay ay nakaabot na tila ba hihingi ng yakap. Elena, ang anak ko! Salamat sa Diyos at nakita na kita! Ang sigaw niya, ang boses ay matinis at puno ng dramang pang-teleserye. Dahan-dahan akong umatras, sapat na distansya para hindi niya ako mahawakan. Sino ka? At anong kailangan mo? Napatigil ang babae. Ang kanyang mga mata ay agad na nagtubig. Ako ito, si Cecilia. Ang ina mo, Elena. Ipinagtabuyan ako ng ama mo noon. Sinabi niyang patay na ako para hindi mo ako hanapin. Pero narito na ako ngayon, anak. Narito na ako para bawiin ang dapat ay sa akin. Tumingin ako sa kanya mula ulo hanggang paa. Ang kanyang pananamit ay halatang manpapakita ng isang taong gipit, ngunit pilit nagpapanggap na mayaman. Hindi ito ang mukha ng isang inang naguwulila. Ito ang mukha ng isang oportunista na nakakita ng butas sa pader. Security, dalhin siya sa conference room. Rafael, I want a DNA specialist here in 30 minutes. Ang utos ko. Ang aking tinig ay walang bahid ng emosyon. Elena! Paano mo nagagawa ito sa sarili mong ina? Ang sigaw ni Cecilia, habang hinihila siya ng mga guards. Nasa akin ang mga papeles. Ang shares ni Mateo ay kalahating sa akin ayon sa batas. Pagpasok namin sa conference room, ang aking ama ay nandoon na, nakaupo sa dulo ng mesa. Ang muka ay putla at ang mga kamay ay nangginghinig. Nang makita niya si Cecilia, ay tila ba nakakita siya ng isang sumpa. Mateo, bakit mo ito ginawa? Ang tanong ko. Ang aking boses ay mababa, ngunit puno ng kapangyarihan. Bakit mo sinabing patay na siya? Yumuko ang aking ama. Dahil sisirain ka niya, Elena. Ang ina mo ay, siya ang dahilan kung bakit muntik nang mabangkarot ang ospital noon. Ang kanyang bisyo, ang kanyang mga utang sa sugal. Kinuha ko ang lahat ng shares niya para iligtas ka. Sinabi ko sa kanyang umalis na siya at huwag nang magpapakita, kapalit ng isang buwan ng sustento na kinuha ko sa sarili kong bulsa. At ngayon, dahil nalaman niyang nabilanggo si Kazuhiko at nagbabalik ang ospital sa tuktok, ay bumalik siya para maningil? Ang dugtong ko, habang nakatitig kay Cecilia na ngayon ay nakaupo na sa tapat namin. Hindi yan totoo, ang giit ni Cecilia. Dahan-dahang inilalabas ang isang dokumento mula sa kanyang bag. Ang kasunduan namin ni Mateo ay pansamantala lang. Ngayong buhay siya, ang shares ay dapat bumalik sa akin. At tignan mo ito, Elena. Hindi lang ako ang bumalik. Inilapag niya ang isang litrato sa mesa. Isang litrato ni Cecilia na kasama ang isang lalaking pamilyar sa akin. Si Marco, ang nakababatang kapatid ni Kazuhiko na matagal nang nawawala sa ibang bansa. Marco has been helping me find my way back to you, wika ni Cecilia na may mapait na ngiti. At siya rin ang may hawak ng mga ebidensya na ang paglipat ng shares mula sa akin patungo kay Mateo ay peke ang mga pirma. Naramdaman ko ang panlalamig ng aking mga kamay. Si Kazuhiko ay nasa loob ng kulungan, ngunit ang kanyang mga galamay ay nasa labas pa rin. Gumagamit ng sarili kong dugo upang wasakin ako. Ginamit nila ang kahinaan ng aking ama at ang kasakiman ng aking ina upang gumawa ng isang legal na bangungot. Tumingin si Rafael sa dokumento at pagkatapos ay sa akin.
Ang kanyang ekspresyon ay naging mas seryoso. If those signatures are indeed forged, Mateo, the hospital doesn't belong to Elena. It belongs to the state, or to Cecilia, who is clearly being controlled by Marco. Which means your merger is dead, ang bulong ko. Tinititigan ng aking ina na ngayon ay tila nananalo na sa laban. Ngunit bago pa man makapagsalita si Cecilia, ay tumunog ang intercom sa mesa. Sir Rafael, may isa pang panauhin sa lobby. Sinasabi niyang siya ang abogado ni Mr. Kazuhiko at meron siyang dalang last will and testament ni Don Mateo na isinumit raw 5 taon nang nakalilipas. Napatayo ako. Anong testament? Buhay pa ang ama ko! Exactly, ang boses ni Rafael, na ngayon ay puno ng pangungutya. But the law recognizes a death certificate that was legally filed and never revoked for 5 years. Sa mata ng batas, Mateo, patay ka pa rin hanggat hindi natin napatutunayan ang identity mo sa korte. At sa loob ng 5 taong yon, ang lahat ng desisyon ni Kazuhiko ay legal. Ang cliffhanger na ito ay naglagay sa akin sa isang sitwasyong mas masahol pa sa kamatayan. Ang aking ama ay isang multo sa batas. Ang aking ina ay isang kaaway na nagpapanggap na biktima. At ang asawa kong nasa kulungan ay meron pa palang alas na hindi ko napagandaan. Saktong sandaling yon, ang pinto ng conference room ay bumukas at pumasok ang abogado ni Kazuhiko. May dalang isang itim na envelope. Mrs. Elena, may mensahe ang asawa niyo mula sa selda. Sabi niya, Happy anniversary. If I can't have the hospital, no one will. Naramdaman ko ang paghilo, ngunit agad kong hinawakan ang gilid ng mesa. Tumingin ako kay Rafael, naghahanap ng isang senyales, ngunit ang nakita ko sa kanyang mga mata ay isang desisyong tila magtatapos sa aming kasunduan. The deal is off, Elena. Ang malamig na wika ni Rafael. I don't partner with ghosts and frauds. Ano ang gagawin ko noong iniwan na ako ng huling taong maari kong sandalan? Paano ko lalabanan ang isang asawang nasa loob ng rehas, ngunit hawak pa rin ang aking leeg? Ang bawat pintuan na sumasara sa harap ko ay hindi tanda ng aking pagkatalo, kundi isang pader na dapat kong gibain upang makita ang tunay na liwanag. Akala ni Rafael ay maari niya akong iwanan sa gitna ng apoy, at akala ng aking ina ay sapat na ang kanyang mga luha upang makuha ang aking pinaghirapan. Ngunit sa paaralan ng pagtataksil ni Kazuhiko, natutunan ko ang isang mahalagang aral. Huwag na huwag kang aasa sa sandigan ng iba. Ako ang arkitekto. Ako ang inhinyero at ako rin ang magiging tagasira ng bawat wad na pundasyong itinayo nila sa aking paligid. Ang tunog ng mga yabag ni Rafael patungo sa pinto ay tila isang hatol ng kamatayan para sa aming kasunduan. Ang kanyang likod ay matigas. Ang kanyang aura ay kasing lamig ng hangin, galing sa aircon ng conference room. Rafael, tumigil ka! Ang wika ko. Hindi ito isang pagsusumamo. Ito ay isang utos na binalot ng otoridad. Napatigil si Rafael, ngunit hindi siya lumingon. I told you, Elena, ayoko ng sakit ng ulo. This is no longer a business deal. It's a circus. Isang circus na ikaw nag-imbita sa akin, Rafael. At kung aalis ka ngayon, hindi mo lang tatalikuran ng ospital. Tatalikuran mo rin ang tanging pagkakataon mong malaman kung nasaan ang nawawalang 5 bilyong piso mula sa offshore accounts ni Kazuhiko. Ang malamig kong dagdag. Dahan-dahang lumingon si Rafael. Ang kanyang mga mata ay nanliit sa kuryosidad at galit. Alam kong pera ang tanging wika na naiintindihan niya. What are you talking about? Ang itim na envelope na yan, itinuro ko ang hawak ng abogado ni Kazuhiko. Hindi yan testamento. Yan ay singang pain. At ikaw, ang dakilang Rafael Valderrama, ay muntik ng kumagat. Lumingon ako sa abogado at sa aking ina na ngayon ay bahagyang namumutla. Attorney Santos, buksan mo ang envelope. Nayon din, nanginginig ang mga kamay ng abogado habang binubuksan ang selyo. Inilabas niya ang papel at ang tanging nakasulat doon ay isang maikling pangunusap.
Ang tunay na lason ay hindi iniinom, kundi pinapirmahan. Isang mapait na tawa ang kumawala sa aking mga labi. Tumingin ako kay Cecilia, ang babaeng nagsasabing siya ang aking ina. Inakala niyo ba na dahil 17 taon akong naging sunod-sunuran kay Kazuhiko, ay wala akong natutunan? Cecilia, alam ko na hindi ikaw ang ina ko. Ang katahimikan sa loob ng silid ay tila naging isang masikip na hawla. Napanganga si Cecilia. Ang kanyang dramang pang teleserye ay biglang naglaho. Anong sinasabi mo? Mateo, sabihin mo sa kanya! Tumingin ako sa aking ama, na ngayon ay nakayuko at hindi makatingin sa akin. Papa, sabihin mo sa kanila ang totoo. Sabihin mo kung paanong ang tunay kong ina ay pumanaw na talaga, at ang babaeng ito ay ang kabit mo noon na binayaran mo, para magpanggap na asawa mo para makuha ang mana mula kay lolo. Isang malakas na kalabog ang narinig ng mapahampas si Rafael sa mesa. Mateo, is this true? Elena, paano mo nalaman? Ang basag na tinig ng aking ama. Dahil sa loob ng 5 taon na patay ka, binasa ko ang bawat diary ni Lolo. Binasa ko ang bawat lihim na transaksyon mo. Ang shares na hinahabol nyo, wala yan sa pangalan ni Mateo o ni Cecilia. Lahat ng yon ay naka-trust fund sa pangalan ko mula pa noong isilang ako, sa ilalim ng isang kondisyon, na hindi ito maaring galawin ng aking asawa o ng aking mga magulang. Paliwanag ko habang inilalabas ang isang tablet at ipinapakita ang orihinal na digital certificate ng trust fund. Lumapit ako kay Cecilia at hinawakan ang kanyang panga ng pilit. Ang aking mga kuko ay tila ba nabaon sa kanyang balat. You are just a pawn, Cecilia. Marco and Kazuhiko promised you a cut, didn't they? Pero ang totoo, ginagamit ka lang nila para lituhin ako habang sinusubukan nilang i-liquidate ang mga ari-arian ng ospital sa labas ng bansa. Elena, bitawan mo ako! Masasaktan ka sa ginagawa mo, ang sigaw ni Cecilia, ngunit wala siyang lakas para pumalag. No, Cecilia, ikaw ang masasaktan, ang bulong ko. Dahil sa sandaling pumasok ka sa gusaling ito, ang bawat salitang binitawan mo ay na-record at diretso sa kaso ng falsification of documents at attempted fraud. Tumingin ako kay Rafael, na ngayon ay nakatayo na at tila ba muling nagkaka-interes sa akin? Now, Rafael, do you still want to walk out? O gusto mong pirmahan ang bagong kontrata kung saan ako na ang may hawak ng 100% ng ospital at ikaw ay magiging partner ko na lamang sa ilalim ng aking mga kondisyon? Isang kakaibang kislap ang lumitaw sa mga mata ni Rafael. Hindi na ito ang kislap ng isang mandaragit, kundi ang kislap ng isang lalaking nakatagpo ng kanyang katapat. You played us all, Elena. Even your father. Sa mundong puno ng mga manlalaro, Rafael, kailangang ikaw ang may-ari ng board. Ang sagot ko habang inilalapag ang panulat sa harap niya. Pinirmahan ni Rafael ang dokumento ng walang pag-aalinlangan. Ngunit habang inililigpit ko ang aking mga gamit, ang abogado ni Kazuhiko ay dahan-dahang tumayo, may hawak na cellphone at may isang mapait na ngiti sa kanyang mga labi. Mrs. Elena, tapos na ang palabas nyo. Pero baka gusto nyo munang tignan ang balita sa labas. Wika ng abogado. Binuksan ni Rafael ang malaking TV sa dingding. Ang gumungad sa amin ay ang live footage ng aming ospital, ang St. Jude Medical Center. Ang mga pasyente ay nagtatakbuhan palabas, ang mga sirena ng bumbero ay umaalulong, at ang makapal na itim na usok ay bumabalot sa buong gusali. Isang pagsabog, ang bulong ni Rafael. Ang kanyang boses ay puno ng kilabot. Sabi ni Mr. Kazuhiko, if he can't have it, no one will. Ang huling hirit ng abogado, bago siya mabilis na lumabas ng silid. Naramdaman ko ang pagguho ng aking tuhod. Ang lahat ng aking pinaghirapan, ang lahat ng aking ipinaglaban, ay kasalukuyang nilalamon ng apoy. Ngunit hindi iyon ang pinakamalalang bahagi. Sa gitna ng balita,
Nakita ko ang isang pamilyar na mukha sa background. Si Marco, ang kapatid ni Kazuhiko, na may hawak na isang bata. Ang anak ni Sofia at Kazuhiko? Hindi. Ang batang hawak niya ay si Gabriel, ang ampon kong anak na itinago ko sa malayo para sa kanyang kaligtasan. Ang cliffhanger na ito ay naging isang kutsilyong sumaksak sa aking puso. Ang ospital ay maaring itayong muli, ngunit ang buhay ng aking anak ay hindi. Hanggang saan ang kayang gawin ni Kazuhiko mula sa loob ng selda? At hanggang saan ang kayang gawin ni Elena para bawiin ang tanging bagay na nagpapanatili ng kanyang pagkatao? Tumingin ako kay Rafael, ang aking mga mata ay puno ng apoy na mas matindi pa sa nasusunog na ospital. Rafael, kailangan ko ang lahat ng resources mo. Na yun din, ang bawat liyab ng apoy na lumalamon sa St. Jude Medical Center ay tila mga daliri ng kamatayan na sumasakal sa aking lalamunan. Hindi pera ang nawawala sa akin, at hindi rin ang prestihiyo ng aking pangalan. Ang bawat usok na pumapait-aas ay sumisimbolo sa kaligtasan ni Gabriel, ang tanging anghel sa gitna ng impyernong binuo ko. Ngunit nagkakamali si Kazuhiko kung iniisip niyang ang takot ang magpaparalisa sa akin. Ang bawat abo ay gagawin kong balat at ang bawat luhang hindi ko iniiyak ay magiging lason na tatapos sa kanyang lahi. Ang katahimikan sa loob ng conference room ay biglang napalitan ng tensyong mas mabigat pa sa nagaganap na pagsabog. Nanatili akong nakatayo, ang aking mga mata ay nakatuon sa screen ng telebisyon, pinapanood ang pagguho ng gusaling naging saksi sa aking mga pagsisikap. Ngunit ang aking isipan ay wala sa mga nasusunog na kagamitan, kundi sa mukha ni Gabriel na nakita ko sa background ng live news. Rafael, stop staring at the screen. I need your security team and a direct line to the police commissioner. Na yun din ang utos ko. Ang aking boses ay hindi nanginginig, kasing talim ng isang utos ng general. Lumingon sa akin si Rafael. Ang kanyang muka ay kakikitaan ng paghanga na may halong pangamba. Elena, the hospital is a total loss. You should be thinking about the insurance and the merger. Damn the merger, Rafael. Ang anak ko ang hawak nila. Ang sigaw ko. Ang unang pagkakataon na hinayaan kong lumabas ang apoy sa aking damdamin. I don't care about the building. I want Marco's head on a platter and Gabriel back in my arms. Mabilis na kumilos si Rafael. Inilabas niya ang kanyang cellphone at nagsimulang magbigay ng mga instruksyon sa kanyang pribadong hukbo. Habang nangyayari yon, dahan-dahan kong nilapitan ang aking ama, si Don Mateo, na ngayon ay tila isang basang sisiw na nakakuyom sa sulok ng silid. Paano nila nalaman kung nasaan si Gabriel? Ang tanong ko. Ang bawat salita ay may kasamang banta ng kapahamakan. I spent millions to hide him. 3 tao lang ang nakakaalam ng lokasyon niya. Ako, si Kazuhiko, at ikaw. Hindi nakasagot ang aking ama. Ang kanyang pag-iwas ng tingin ay sapat na para malaman ko ang katotohanan. Ang lalaking akala ko ay biktima ng aking asawa ay isa palang kasabwat sa pinakamasakit na paraan. Sinabi mo kay Cecilia, hindi ba? Ang bulong ko. Ang aking paningin ay nagdidilim. Ibinenta mo ang lokasyon ng sarili mong apo para sa pangakong ibabalik nila ang kapangyarihan mo? Elena, hindi ko sinasadya. Sinabi ni Cecilia na gusto lang niyang makita ang bata, na kailangan nila ng leverage para hindi tayo saktan ni Kazuhiko. Hindi ko na hinintay na matapos ang kanyang rason. Isang malakas na sampal ang dumapo sa kanyang pisingi. Hindi sampal ng isang naghihisteryang anak, kundi sampal ng isang inang handa ng pumatay. You are no longer my father. Mula sa sandaling ito, ikaw ay isang estrangero na may utang na buhay sa akin. At sisiguraduhin kong pagbabayaran mo ang bawat luhang papatak mula sa mga mata ni Gabriel. Lumabas ako ng conference room, kasunod si Rafael. Ang bawat hakbang ko sa lobby ng Valderrama Towers ay tila isang maratsa patungo sa digmaan. Ang mga empleyadong nakatingin sa akin ay dahan-dahang tumatabi. Nararamdaman ang bagsik na nagmumula sa aking pagkatao. My team tracked the signal from the news van's background, wika ni Rafael habang papasok kami sa kanyang sasakyan.
Marco is not at the hospital anymore. He's heading north, towards the old warehouse district. Elena, this is a trap. Kazuhiko knows you will follow. Then let him have his trap, ang sagot ko, habang kinakasa ang aking sariling baril na kinuha ko mula sa hidden compartment ng aking bag. He thinks he's the one holding the leash. He forgot that I am the one who built the cage he's sitting in. Habang bumibiyahe kami ng mabilis sa gitna ng ulan, tumunog ang aking cellphone. Isang video message mula sa isang unknown number. Pag-click ko, nakita ko si Gabriel na nakatali sa isang upuan. Ang kanyang mga mata ay puno ng takot, ngunit walang boses na lumalabas sa kanyang bibig dahil sa busal. Sa likod niya, nakatayo si Marco. Hawak ang isang lighter na malapit sa isang tumpok ng mga gas tank. Hi, Ate Elena, ang mapait na boses ni Marco sa video. Sabi ni Kuya Kazuhiko, since mahilig ka raw mag-ayos ng mga gusale, baka gusto mo panoorin kung paano ko aayusin ang huling sandali ng anak mo. You have 20 minutes. 1 minute late, and Gabriel becomes a firework. Accelerate, Rafael. I don't care if we crash. Ang tanging nasabi ko. Narating namin ang warehouse district sa loob ng 15 minuto. Ang lugar ay madilim, maputik, at tila isang libingan ng mga kinalimutang alaala. Bago pa man makababa ang mga security guards ni Rafael, ay tumakbo na ako patungo sa entrance ng pinakamalaking warehouse. Elena, wait for backup! Ang sigaw ni Rafael, ngunit hindi ako nakinig. Sa loob ng warehouse, ang amoy ng gasolina ay nakakasulaso. Ang tanging liwanag ay nagmumula sa isang maliit na bombilya sa gitna ng silid. Doon ko nakita si Gabriel. At sa tabi niya, hindi lang si Marco ang naroon. Nakatayo si Sofia, ang kerida ni Kazuhiko, na may hawak na kutsilyo. Ang kanyang mukha ay punong-puno ng sugat at pasa. Marahil ay gawa ni Marco o Kazuhiko. Ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng kabaliwan. You took everything from me, Elena! Ang sigaw ni Sofia. My career, my dignity, my man. Ngayon, kukunin ko rin ang pinakamahalaga sa'yo. Sofia, stop this. Marco is just using you. Do you think Kazuhiko will take you back after this? Gagamitin ka lang yang sacrificial lamb. Ang subok ko. Dahan-dahang lumalapit habang ang aking baril ay nakatutok kay Marco. Huwag kang makinig sa kanya, Sofia. Patayin mo na ang bata, ang utos ni Marco. Ngunit bago pa man makakilos si Sofia, isang putok ng baril ang umalingaw sa buong warehouse. Hindi mula sa akin, at hindi rin mula kay Rafael. Ang bala ay tumama sa balikat ni Marco na naging sanhi ng pagkabitaw niya sa lighter. Lumingon kami sa pinanggalingan ng putok. Sa dilim ng entrance, nakatayo si Kazuhiko. Nasuot ang orange na uniforme ng preso, ngunit may hawak na baril at may kasamang 2 lalaking mukhang mga bayarang mamamatay tao. Surprise, Elena! Ang wika ni Kazuhiko. Ang kanyang boses ay puno ng tagumpay. Did you really think a jail cell could hold me? I own the guards, I own the warden, and tonight, I will own your soul. Naramdaman ko ang lamig ng bakal sa aking batok. Ang isa sa mga tauhan ni Kazuhiko ay nakalapit na pala sa likuran ko nang hindi ko namamalayan. I have a choice for you, my dear wife. Ang pagpapatuloy ni Kazuhiko habang dahan-dahang lumalapit kay Gabriel. You sign over the trust fund papers now, or I'll let Sofia carve her name on Gabriel's face before I blow this place up. Ang cliffhanger na ito ay naglagay sa akin sa pinakamadilim na kanto ng aking buhay. Ang aking kaaway ay nakalaya. Ang aking anak ay nasa dulo ng kutsilyo. At ang lalaking inaakala kong kakampi ko, si Rafael, ay biglang nanatiling tahimik sa gilid. Tila ba naghihintay kung sino ang mananalo sa aming dalawa bago siya kumilos? Sino ang tunay na kakampi? At hanggang saan ang kayang isakripisyo ng isang ina para sa isang anak na hindi niya kadugo, ngunit mas mahalaga pa sa kanyang sariling hininga. Ang bawat segundo sa loob ng madilim na bodega ay tila isang patak ng asidong tumutunog sa aking pandinig. Ang lamig ng dulo ng baril sa aking batok ay hindi kasing lamig ng put na nananalaytay sa aking mga ugat.
Sa harap ko, si Kazuhiko ay nakatayo ng may kayabangan, tila isang haring nagbalik sa kanyang trono, habang si Gabriel ay umiiyak ng walang tunog sa likod ng busal. Ngunit sa likod ng aking mga mata, ang mga kalkulasyon ay hindi tumitigil. Akala ni Kazuhiko ay nakuha niya ako sa aking pinakamahina. Ngunit hindi niya alam na sa sandaling ito, mas matalim ang aking isipan kaysa sa kahit anong patalim na hawak ni Sofia. Ang amoy ng gasolina ay tila ba naging halimuyak ng kamatayan na bumabalot sa aming lahat. Tumingin ako kay Kazuhiko. Ang aking muka ay walang bakas ng takot, tanging isang malalim na paghamak. You really think you've won, Kazuhiko? Ang wika ko. Ang aking tinig ay matatag at hindi nanginginig. Ang pagtakas mo sa kulungan ay hindi tanda ng kapangyarihan. Ito ay tanda ng desperation. You're a fugitive now. Kahit makuha mo ang trust fund, wala kang lugar sa mundong ito na tatanggap sa'yo. I don't need the world to accept me, Elena. I just need the money to disappear and start again with Sofia. Ang sigaw ni Kazuhiko habang iwinawasiwas ang kanyang baril patungo kay Gabriel. Now, sign the papers. O gusto mong makita kung paano sumabog ang kaisa-isang bagay na mahal mo? Lumingon ako kay Sofia, na kasalukuyang nakahawak pa rin ng kutsilyo malapit kay Gabriel. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig at ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalinlangan. Sofia, look at him. Ang tawag ko sa kanya. Ang aking boses ay puno ng mapait na katotohanan. Sabi niya sa'yo, magsisimula kayo ng bago. He just used his brother Marco as a shield. Do you think he won't do the same to you? In the moment of truth, Kazuhiko only loves one person, himself. Shut up, Elena! Mahal ako ni Kazuhiko! Ang sigaw ni Sofia, ngunit kitang-kita ang takot sa kanyang mukha. Sa gilid, nanatiling tahimik si Rafael. Ang kanyang mga kamay ay nasa loob ng kanyang bulsa. Ang kanyang mukha ay tila isang estatwa ng yelo. Ang kanyang katahimikan ay nagsimulang magbigay sa akin ng kakaibang kaba. Is he waiting for me to fail? O meron din siyang sariling laro? Rafael, ang tawag ni Kazuhiko. I know you're a businessman. Elena's trust fund is worth billions. Give me the document she prepared for our merger, and I'll give you 30%. Let's leave this woman to rot with her son. Isang matagal na katahimikan ang namayani. Dahan-dahang humakbang si Rafael papalapit sa amin. Ang bawat tunog ng kanyang sapato sa semento ay tila isang tibok ng orasan na papunta sa katapusan. Huminto siya sa tabi ni Kazuhiko at lumingon sa akin. Elena, I am a shark. And sharks always go where the blood is. Ang malamig na wika ni Rafael. Inilabas niya ang isang folder mula sa kanyang Amerikana. I have the transfer papers here, signed by your father before he disappeared again. All we need is your fingerprint and digital authorization. Naramdaman ko ang paghinto ng aking mundo. Ang huling taong pinagkatiwalaan ko ay ibinenta ako sa aking kaaway. Isang mapait na tawa ang kumawala sa aking lalamunan. So, this is it? The great Rafael Valderrama, reduced to a common thief? Business is business, Elena, ang tanging sagot ni Rafael. Lumapit ang tauhan ni Kazuhiko at itinulak ako patungo sa mesa kung nasaan ang mga papeles. Hawak pa rin ang baril sa aking batok, dahan-dahan nilang kinuha ang aking kamay. Ngunit sa sandaling ang aking daliri ay malapit na sa digital scanner, ay tumingin ako ng diretsyo sa mga mata ni Rafael. May isang mabilis na kislap doon. Isang mensaheng hindi nakikita ng iba. Sign it, Elena. For Gabriel. Ang bulong ni Rafael. Pinindot ko ang scanner. Ang tunog ng pagproseso ng computer ay tila isang mabilis na martsa. Transaction complete. Ang wika ng boses mula sa laptop. Isang malakas na tawa ang kumawala kay Kazuhiko. Finally! I have it all! Marco, prepare the car. Sofia, bitawan mo na ang bata. Aalis na tayo. Ngunit bago pa man makakilos si Kazuhiko, ang tunog ng sunod-sunod na pag-lock ng lahat ng pinto ng warehouse ay umalingaw-ngaw.
ang malalaking bakal na pinto ay nagsara ng kusa, na lumilihan ng isang mabigat na tunog ng pagkakakandado. Kasabay nito, ang mga sprinkler system sa itaas ay biglang bumukas. Hindi tubig ang lumabas, kundi isang makapal na puting usok, isang fire suppressant foam na nagpapahirap sa paghinga. What is this? Rafael, anong ginawa mo? Ang sigaw ni Kazuhiko habang nagsisimulang umubo. I didn't do anything, Kazuhiko. Ang wika ni Rafael habang mabilis na hinila ako patungo sa ilalim ng isang matibay na metal na lamesa. Elena did. She's the architect, remember? Sa gitna ng usok, mabilis akong kumilos. Ang authorization na ibinigay ko kanina ay hindi para sa transfer ng pera. Ito ay ang emergency lockdown protocol ng Valderrama Towers na konektado sa aking personal na server. Ang transfer na nakita ni Kazuhiko ay isang loop ng nakaraang transaksyon. Sofia, help me! Ang sigaw ni Marco mula sa malayo. Ngunit ang usok ay masyado makapal. Ginamit ko ang pagkakataon. Sa kabila ng usok, dinala ako ng aking memorya patungo sa kinaroroonan ni Gabriel. Naramdaman ko ang kanyang maliit na katawan. Mabilis kong kinuha ang kutsilyong nahulog ni Sofia at pinutol ang mga tali ni Gabriel. Mama, ang mahinang bulong ni Gabriel sa gitna ng pag-ubo. Hush baby, Mama's here. We're going out. Ang bulong ko habang kinakarga ko siya. Ngunit ang kamatayan ay hindi pa tapos. Isang putok ng baril ang narinig sa loob ng makapal na usok. Ang tunog ng pagtama ng bala sa metal ay nagbigay ng kislap ng liwanag. Doon ko nakita si Kazuhiko. Namumula ang mga mata sa galit habang hinahawi ang usok gamit ang kanyang baril. Elena, you bitch! I will kill you both! Ang sigaw ni Kazuhiko. Biglang isang malakas na tunog ng pagbangga ang narinig mula sa gilid ng warehouse. Isang armored vehicle ang bumungad. Winasak ang pader ng bodega. Mula rito ay lumabas ang mga tauhan ng SWAT. Drop the weapon! Hands in the air! Ang sigaw ng mga awtoridad. Naramdaman ko ang paghila ni Rafael sa aming dalawa ni Gabriel patungo sa likod ng armored vehicle. Sa wakas, ligtas na kami. Ngunit habang nililingon ko ang bodega, nakita ko si Kazuhiko na pilit tumatakas patungo sa likod. Bitbit ang laptop na akala niya ay naglalaman ng kanyang kayamanan. Isang huling pagsabog ang narinig. Ang lighter na kanina pa hawak ni Marco ay sa wakas ay tumama sa isang leak ng gasolina sa dulo ng bodega. Ang liwanag ng apoy ay bumalot sa buong paningin ko. Ang cliffhanger na ito ay nag-iwan ng isang tanong sa gitna ng abo. Sino ang nakaligtas sa pagsabog? At ang folder na hawak ni Rafael kanina, ang folder na sinabi niyang pinirmahan ng aking ama, ano ang tunay na nilalaman nito ngayong nakita ko ang aking ama na wala sa warehouse, kundi kasalukuyang nasa screen ng aking cellphone? Tumatawag mula sa isang hindi kilalang lokasyon habang may hawak na passport. Elena, hindi pa tapos ang lahat. Ang perang nakuha ni Rafael, hindi yon sa trust fund mo. It was the hospital's pension fund. He played us both. Ang boses ng aking ama sa kabilang linya. Napatingin ako kay Rafael, nakasalukuyang nakatayo sa tabi ko, pinapagpaga ng kanyang Amerikana na tila ba wala lang ang nangyari. Ang kanyang ngiti ay nananatiling misteryoso. Sino ba talaga ang tunay na kaaway? Ang asawang lantarang nagnakaw o ang tagapagtanggol na tahimik na kinuha ang lahat habang ako ay nakatingin sa ibang direksyon. Ang bawat abo na lumilipad sa hangin ay tila mga alaala ng isang buhay na pilit kong binuo, ngunit winasak ng kasakiman. Sa gitna ng nagbabagang bodega, habang yakap ko ang natatakot na si Gabriel, naramdaman ko ang lamig ng katotohanan na mas matindi pa sa init ng apoy. Si Rafael Valderrama, ang lalaking inakala kong huling baluarte ng aking kaligtasan, ay isa palang mapanirang anay na dahan-dahang ngumangat-ngat sa pundasyon ng aking kinabukasan. Ngunit kung iniisip niya na ang pagkawala ng pondo ng ospital ay ang aking katapusan, hindi niya kilala ang arkitekong kinalaban niya. Hindi ako titigil
hanggat hindi ko na iguguho ang bawat pader na itinayo niya sa ibabaw ng aking mga pagsasakripisyo. Ang tunog ng mga sirena ng ambulansya at bumbero ay tila isang malungkot na awit sa gitna ng kadiliman. Nakaupo ako sa likod ng isang sasakyang pang-medical, nakabalot ng kumot habang mahigpit na nakayap kay Gabriel na mahimbing ng natutulog dahil sa trauma at pagod. Sa harap ko, nakatayo si Rafael. Ang kanyang anino ay mahaba sa ilalim ng mga spotlight. Tila isang higante na nagmamasid sa kanyang nasasakupan. You should rest, Elena. Tapos na ang gulo. Gabriel is safe, and Kazuhiko is, well, the police are still searching for his remains in the debris. Ang wika ni Rafael. Ang kanyang boses ay puno ng huwad na pagmamalasakit. Dahan-dahan kong iniangat ang aking tingin sa kanya. Ang aking mga mata ay walang bakas ng luha. Tanging ang matalim na liwanag ng isang babaeng nakakita na sa lahat ng dumi ng mundo. The pension fund, Rafael. Kailan mo balak sabihin sa akin? Napatigil si Rafael. Isang panandalyang pagkagulat ang dumaan sa kanyang mga mata. Ngunit mabilis itong napalitan ng isang mapanuring ngiti. I see your father has reached out to you. Mateo never really learned how to keep his mouth shut, even when he's on the run. Bakit, Rafael? Hindi pa ba sapat ang merger? Hindi pa ba sapat ang kontrol sa St. Jude? Ang tanong ko. Ang aking tinig ay mababa, ngunit puno ng pang-anib. Business is never enough, Elena. It's about survival of the fittest. Sagot niya habang dahan-dahang lumalapit sa akin. The pension fund was stagnant. I'm just reinvesting it. Para sa atin din ito, sa sandaling maging mag-asawa na tayo. Isang mapait na tawa ang kumawala sa aking mga labi. You talk about marriage as if it's a prison sentence. And you're right, Rafael. It is. But not for me. Inilabas ko ang aking tablet mula sa ilalim ng kumot. The moment I authorized that loop transaction kanina, hindi lang ang lockdown protocol ang na-activate ko. I also triggered a poison pill clause sa digital contract na pinirmahan natin. The moment you moved even a single centavo from the pension fund to your offshore accounts, all your shares in Valderrama Medical Group were automatically frozen under an international fraud investigation. Ang mukha ni Rafael ay biglang namutla. Ang kanyang mga kamao ay nakakuyom sa gitna ng gabi. You wouldn't dare. Sisirain mo rin ang merger. Sisirain mo ang sarili mong pangalan. I am Elena, the woman who survived Kazuhiko. Do you think I care about a name that was built on lies? Ang hamon ko. I'd rather rule over a pile of ashes than be a queen in a palace built by a thief like you. Eksaktong sa sandaling iyon, isang sigaw ang narinig mula sa mga bumbero na naghuhukay sa gumuhong bahagi ng bodega. May nakita kaming survivor! Tito, bilis! Lahat kami ay lumingon. Mula sa ilalim ng mga sunog na troso at bakal, dahan-dahang inilalabas ang isang katawan. Duguan, punong-puno ng paso at halos hindi makilala. Ngunit nang makita ko ang gintong relo sa kanyang nanghinginig na kamay, ang relong binili ko para sa kanya noong ika-10 anibersaryo namin, alam kong si Kazuhiko iyon. Buhay siya. Ngunit ang kanyang muka ay tila isang mapa ng impyerno. Nang dumapo ang kanyang tingin sa akin, nakita ko ang takot na mas matindi pa sa takot na ibinigay niya sa akin sa loob ng 17 taon. Elena, tulungan mo ako. Ang paos na bulong ni Kazuhiko habang isinasakay siya sa stretcher. Hindi ko siya nilapitan. Nanatili akong nakatayo sa tabi ni Rafael, pinapanood ang lalaking sumira sa aking buhay na ngayon ay literal na nagdurusa sa harap ko. Justice is a slow architect, Kazuhiko, but it builds a very sturdy cage. Lumingon muli ako kay Rafael, na ngayon ay tila balisa habang nakatingin sa kanyang cellphone na walang tigil sa pag-vibrate. Marahil ay ang kanyang mga board members na nagtatanong tungkol sa frozen shares. You have 2 choices, Rafael. Wika ko habang karga ko na si Gabriel patungo sa aking sasakyan. Return the pension fund in full within 24 hours,
or watch your entire empire crumble along with mine. Choose wisely, because I have nothing left to lose, but you have everything. Sumakay ako sa sasakyan at iniwan si Rafael na nakatayo sa gitna ng abo at usok. Habang umaandar ang sasakyan papalayo sa nasunog na bodega, naramdaman ko ang mahinang paggalaw ni Gabriel sa aking tabi. Mama, are we going home? Ang tanong niya. Ang kanyang boses ay maliit at puno ng pag-asa. Yes, Gabriel, we are going home. But this time, tayo na ang gagawa ng sarili nating bahay. Isang bahay na walang lihim, walang takot, at walang mga halimaw. Ngunit habang tinitignan ko ang aking cellphone, isang bagong mensahe ang pumasok mula sa abogado ng aking ama. Isang larawan ng isang lumang dokumento na may pirma ng aking tunay na ina. Ang petsa ng dokumento ay 2 araw bago siya mamatay, at doon nakasulat ang isang katotohanang hindi ko inaasahan. Ang ospital, ang trust fund, at ang lahat ng yaman ay hindi galing sa aking ama. Ito ay pag-aari ng isang pamilyang ang pangalan ay Valderrama. Ang cliffhanger na ito ay nagbukas ng isang napakabigat na katanungan. Magkadugo ba kami ni Rafael? O ang aming mga pamilya ay may isang madilim na ugnayan na siyang dahilan kung bakit pilit niyang kinukuha ang lahat sa akin? Sino ang tunay na kaaway sa mundong ito, kung saan ang bawat katotohanan ay may kalakip na bagong kasinungalingan? Ang bawat patak ng tinta sa lumang dokumentong hawak ko ay tila mga butil ng asirong bumabaon sa aking kamalayan. Sa loob ng 4 na dekada, inakala kong ako ay isang ulilang anak na pinalad sa yaman. Ngunit ang katotohanan ay mas madilim pa sa usok na bumabalot sa guho ng St. Jude. Ang aking ina ay hindi lamang basta biktima. Siya ang tunay na tagapagmana na pinagnakawan ng sarili niyang dugo. At si Rafael Valderrama, ang lalaking nagtangkang lumunod sa akin sa utang na loob, ay ang anak ng magnanakaw na sumira sa buhay ng aking ina. Ngunit hindi nila alam na ang dugong nananalaytay sa akin ay hindi basta likido. Ito ay isang sumpa para sa mga mapanlinlang at isang korona na handa ko nang bawiin. Ang gabi ay malalim na, ngunit ang mga ilaw sa penthouse ni Rafael ay nananatiling nakasisilaw. Tila ba pilit nitong itinatago ang dumi ng mga lihim na nakatago sa loob ng mga pader nito. Pumasok ako nang walang pasabi. Ang bawat hakbang ng aking suot na takong ay lumilika ng matatag na tunog sa makintab na sahig. Isang tunog na tila nagbabadya ng isang katapusan. Nakaupo si Rafael sa harap ng kanyang malawak na bintana, may hawak na baso ng scotch. Pagkakita niya sa akin, ay sumilay ang isang pagod na ngiti sa kanyang mga labi. You're persistent, Elena. Frozen shares, fraud investigations. You really want to burn the world down with me, don't you? Inilapag ko ang dokumento sa ibabaw ng kanyang mesa. Ang aking mga mata ay malamig na nakatitig sa kanya. Hindi kita gustong isama sa pagkasunog, Rafael. Gusto ko lang na ibalik mo ang mga bagay na kailanman ay hindi naging sa iyo. My mother, Maria Valderrama, was the firstborn. Ang ama mo ang nagpalsipika ng mga papeles para itaboy siya at palabasing namatay siya nang walang tagapagmana. Napatigil si Rafael. Ang baso sa kanyang kamay ay bahagyang nayanig. Dahan-dahan niyang kinuha ang dokumento at binasa ito. Ang katahimikan sa silid ay naging kasing bigat ng isang libingan. Kaya mo ba ako nilapitan? Kaya mo ba gustong pakasalan ako? Ang tanong ko. Ang aking tinig ay puno ng matinding paghamak. Para makuha ang ospital at ang trust fund ng legal, dahil alam mo na sa sandaling malaman ko ang totoo, mawawala sa iyo ang lahat. Ibinaba ni Rafael ang papel at tumingin sa akin. Wala nang bakas ng kayabangan sa kanyang muka, tanging ang hubad na katotohanan. I didn't know everything, Elena. My father told me there was a missing piece to our family's legacy. I only found out about your mother's identity when I started the merger process.
Yes, at first it was about business. But I didn't expect you to be you. Isang biktima? Isang babaeng madaling paikuyin? Ang mabilis kong hirit. You played the hero, while you were the son of the villain. Rafael, the merger is dead. And starting tomorrow, the Valderrama Medical Group will face the biggest ownership lawsuit in the history of this country. Elena, wait. We can settle this. Ang pagsusumamo niya. Ang kanyang boses ay nanginginig na. We already are. Ang sagot ko habang inilalabas ang isang bagong kontrata. Pirmahan mo ito. Isang unconditional transfer of all Valderrama assets to a new foundation under my name and Gabriel's. In exchange, I will withdraw the fraud charges. You get to keep your freedom, but you lose your empire. Choose, Rafael. Freedom in poverty or a prison cell with a name that is no longer yours. Habang nanginginig na pinipirmahan ni Rafael ang kanyang sariling pagbagsak, tumunog ang aking cellphone. Isang tawag mula sa ospital kung nasaan si Kazuhiko. Mrs. Elena, the patient is awake, but he is asking for you. He's refusing the surgery unless you talk to him. Ang wika ng nurse sa kabilang linya. Pagdating ko sa ospital, ang amoy ng disinfectant at gamot ay sumalubong sa akin. Pumasok ako sa silid ni Kazuhiko. Ang lalaking dati ay tinitingala dahil sa kanyang kagandahang lalaki at kapangyarihan, ay isa na lamang tumpok ng mga benda at tuguang balat. Ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng kasakiman, ay ngayon ay puno na ng matinding pighati. Elena, ang paos niyang bulong. Ang boses ay tila nanggagaling sa ilalim ng lupa. Sofia. Where is Sofia? Sofia is in custody, Kazuhiko. She traded your location for a lighter sentence. She told the police that everything was your idea. Ang malamig kong sagot habang nakatayo sa paanan ng kanyang kama. Isang mapait na daing ang lumabas sa kanyang bibig. I did it all for the future. Para sa future mo? Hindi para sa amin ni Gabriel. Ang pagwawasto ko. Inilabas ko ang divorce papers at ang huling asset forfeiture document. Sign this. Consider this your last act as a human being. Pagkatapos nito, Gabriel will never know you existed. Sa kanyang birth certificate, ang pangalan ng ama ay mananatiling bakante. Dahil para sa akin, ikaw ay matagal lang pumanaw. Walang lakas na pinirmahan ni Kazuhiko ang mga papeles. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa bawat galaw. Pagkatapos niyang pumirma, tumalikod na ako. Walang galit, walang pot. Tanging ang pakiramdam ng isang malinis na pagtatapos. Elena, wait! Ang sigaw niya, na nauwi sa isang malakas na ubo. Do you ever love me? Huminto ako sa may pintuan, ngunit hindi ako lumingon. I loved the man I thought you were, but that man was just an architect's drawing. Ang katotohanan ay ikaw ay isang guho na kailanman ay hindi naging matibay. Lumabas ako ng ospital at sinalubong ako ng malamig na hangin ng madaling araw. Sa labas, naghihintay ang aking ama, si Don Mateo, na may dalang maleta. Elena, aalis na ako. I know I don't deserve your forgiveness. Ang wika niya. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagsisisi. You're right, Papa. You don't, ang sagot ko. But for the sake of the memory of my real mother, I will give you enough to live comfortably in the province. But don't ever come back to Manila. Don't ever look for Gabriel. This is your retirement and your exile. Pinanood ko ang pag-alis ng aking ama. Ang huling anino ng aking nakaraan na dahan-dahang naglalaho sa dilim. Ngayon, ako ay nakatayo ng mag-isa, ngunit hindi ako nanghihina. Sa aking mga kamay ay hawak ko ang kapalaran ng isang bagong imperyo. Isang imperyong itatayo ko hindi sa ibabaw ng mga kasinungalingan, kundi sa pundasyon ng katotohanan. Ngunit habang tinitignan ko ang huling pahina ng dokumentong nakuha ko mula kay Rafael, napansin ko ang isang maliit na sulat kamay sa likod.
Isang mensahe mula sa aking ina na isinulat bago siya pumanaw. Elena, ang yaman ay may kasamang lihim na susi. Hanapin mo ang lumang vault sa ilalim ng kapilya ng St. Jude. Doon nakatago ang tunay na dahilan kung bakit kami pinaghiwalay. Ang cliffhanger na ito ang nagdala sa akin sa huling yugto ng aking paglalakbay. Ang ospital ay guho na, ngunit ang ilalim nito ay nananatiling buo. Ano ang lihim na nakatago sa ilalim ng kapilya? At handa ko bang harapin ang katotohanang maaaring magbabago muli sa aking tadhana? Ang mga guho ng St. Jude Medical Center ay tila isang malaking libingan ng mga alaala kung saan ang bawat itim na pader ay saksi sa aking paghihirap at muling pagbangon. Ang amoy ng sunog na kahoy at semento ay dahan-dahan ng napapalitan ng sariwang simoy ng umaga, isang hudyat na ang gabi ng aking pagdurusa ay tuluyan ng natapos. Dinala ko ng aking mga paa sa gitna ng kapilya, ang tanging bahagi ng ospital na nananatiling nakatayo sa kabila ng pagsabog. Sa ilalim ng naguhong altar, nahanap ko ang vault na binanggit ng aking ina. Isang huling piraso ng katotohanan na magbubuklod sa lahat ng sugat ng aking pagkatao. Dahan-dahan kong binuksan ang kalawanging pinto ng maliit na vault. Sa loob ay walang ginto o alahas. Sa halip, isang selyadong sobre at isang lumang kwintas na may pendant na hugis susi ang tumambad sa akin. Binasa ko ang lihim na sulat ng aking ina, at doon ay nalaman ko ang lahat. Ang yaman ng pamilya Valderrama ay hindi ninakaw. Ito ay kusang ibinigay ng aking ina sa ama ni Rafael para protektahan ako mula sa isang mas malaking banta noon. Ang susi ay hindi para sa isang baul ng kayamanan, kundi para sa isang digital archive na naglalaman ng lahat ng ebidensya ng katapatan at pagmamahal na pilit nilang itinago. Naramdaman ko ang isang presensya sa aking likuran. Hindi ko na kailangan lumingon para malaman kung sino yon. Ang amoy ng pamilya na pabango ni Rafael ay humalo sa hangin ng guho. Nahanap mo na ba ang hinahanap mo, Elena? Ang tanong ni Rafael. Ang kanyang boses ay wala ng talim ng kasakiman. Tanging isang malalim na pagkapagod. Dahan-dahan akong tumayo at humarap sa kanya. Hawak ko ang kwintas, ang simbolo ng aking tunay na pagkakakilanlan. Nahanap ko na ang katotohanan, Rafael. Ang pamilya mo ay hindi nagnakaw sa amin. Sila ang naging tagapangalaga ng aming kaligtasan. Hanggang sa malunod ka sa sarili mong ambisyon. Yumuko si Rafael. Isang matagal na katahimikan ang namayani sa pagitan naming dalawa. I'm leaving, Elena. Ibinigay ko na sa abogado mo ang lahat ng papeles para sa pagbabalik ng pension fund at ang paglilipat ng lahat ng Valderrama assets sa pangalan mo. I don't want to fight anymore. You were right. Ang pamumuno sa ibabaw ng mga kasinungalingan ay hindi tunay na kapangyarihan. Saan ka pupunta? Ang tanong ko. Ang aking tinig ay kalmado, wala ng pot. Somewhere far. Somewhere where the name Valderrama doesn't mean anything. Ang sagot niya, habang dahan-dahang tumatalikod. Take care of the hospital, Elena. Build it better than we ever could. Pinanood ko ang pagalis ni Rafael hanggang sa maglaho ang kanyang anino sa liwanag ng araw. Hindi ko alam kung mapapatawad ko siya ng buo, ngunit ang bigat sa aking dibdib ay biglang gumaan. Ang pagpapatawad ay hindi para sa kanya, kundi para sa sarili kong kapayapaan. 3 buwan ang mabilis na lumipas. Nakatayo ako sa harap ng isang bagong gusali, ang Maria Valderrama Memorial Hospital. Hindi na ito ang madilim at puno ng lihim na St. Jude. Ito ay isang gusaling yari sa salamin at liwanag, isang simbolo ng katapatan at serbisyong walang hinihinghing kapalit. Ang bawat sulok nito ay dinisenyo ko ng may pagmamahal at integridad, ang tunay na pundasyon ng isang arkitekto. Habang naglalakad ako sa labi, isang maliit na kamay ang humawak sa aking palad. Mama, look! Ang ganda ng fountain! Ang masayang sigaw ni Gabriel. Numiti ako sa kanya, isang tunay at busilak na ngiti na matagal kong ipinagkait sa aking sarili. Yes, Gabriel. Maganda ang lahat,
dahil wala na tayong dapat ikatakot. Nabalitaan ko ang tungkol kay Kazuhiko. Siya ay kasalukuyang nasa isang pasilidad para sa mga presong may malubhang kapansanan. Ang kanyang buhay ay naging isang walang katapusang pag-iisa, isang parusang mas matindi pa sa kamatayan. Si Sofia naman ay nahaharap sa mahabang taon sa kulungan. Ang kanyang kagandahan ay unti-unti nang kumukupas sa likod ng mga rehas. Ang hustisya ay maaaring mabagal, ngunit ito ay laging dumarating sa tamang panahon. Ang aking ama, si Don Mateo, ay nagpapadala ng mga liham mula sa probinsya, humihingi ng tawad sa bawat pagkakataon. Hindi ko pa siya handang harapin, ngunit ang bawat liham ay binabasa ko. Isang hakbang patungo sa tuluyang paghilong ng aking puso. Ang buhay ko ay hindi naging madali. 17 taon akong nabulag, ngunit sa bawat pagkakamali ay natuto akong tumayo. Ang tunay na tagumpay ay hindi nasusukat sa dami ng ari-arian o sa taas ng katungkulan. Ito ay nasusukat sa kakayahan mong tignan ang iyong sarili sa salamin ng may dangal at ang kakayahan mong yakapin ang iyong anak nang walang itinatagong takot. Habang lumulubog ang araw sa likod ng aking bagong ospital, naramdaman ko ang isang malalim na katahimikan at kapanatagan. Ako si Elena, ang arkitekto ng aking sariling tadhana. Ang aking kwento ay hindi natapos sa paghihigante, kundi sa pagsisimula ng isang buhay na puno ng pag-asa, katarungan at tunay na pagmamahal. Ang bawat guho ay maaari pang itayong muli, basta't ang pundasyon ay katotohanan. At sa wakas, ang aking bahay ay tapos na, at ito ay mananatiling matatag habang buhay.